mga material na natutunan nyo sa medical school ay makakatulong sa inyo para makasurvive kayo sa inyong exam, sa inyong investigation, sabi niya. At ang kalahati naman na tinuro namin sa inyo ay napatunayan na mali pala. At sabi nito, ang bad news, walang paraan para malaman kung ano yung maling iyon. Diba parang sa panahon ngayon, minsan hindi na natin alam yung mga impormasyon, kung paniniwalaan ba natin itong mga impormasyon na to? Diba? Na-experience nyo na po ba yan? Katulad nila po itong yung hawak ng girl. Chocolate! Ang chocolate po ba yung nakakataba o nakakapayat? Nakakataba, pero alam niyo po ba, may nagsabi na bagong research na ang chocolate po pala ay nakakatulong na magpa-lose ng weight pagbawas ng timbang. Narinig niyo na yan? Ay, napapaniwalaan nyo. Ito pa, ang alak. Ang alak po ba ay maganda sa ating kalusugan o hindi? Hindi, di ba? Pero hari ngayon, sabihin natin na hindi maganda yung alak sa kalusugan, tapos biglang may iko-commercial na ang alak ay nakakapagpaganda ng iyong kalusugan, kaprotektahan ng iyong kalusugan. Sa TV yun, ha? Okay lang, meron. Ito, marami na rin nadadali dito. May pupunta sa iyo sa kapitbahay mo. Mari, may natuklasan ako. Maganda to, sali ka. Magbigay ka lang ng 5,000. Next week, 1,000,000 na yan. Ikaw naman naniwala. Tapos nagbigay ka ng 5,000. Tapos, sumunod na rin, nakita mo, nandun na. Naku, si Mari, artista niya, nakulong na. Scam pala. Diba? May time din sa atin eh, hindi na natin alam kung totoo na ba, diba? Kung totoo ba yung mga impormasyon na nalalaman natin. At sabi nga, pinsan sa buhay natin, yung simpleng tanong na kanino, saan, ano na ang paniniwalaan natin? Minsan, ang hirap na po sagutin, diba? Pero alam natin na lahat po tayo ay may pinaniniwalaan. Tama po ba? Lahat tayo ay merong pinaniniwalaan. Pero sabi, kung tayo po ay may paniniwalaan, kailangan na pag-aralan natin mabuti ito. Huwag lang tayong basta-basta maniwala, tayo mismo aralin natin, alamin natin kung dapat ba itong pagkatiwalaan. Pero ito po ang gusto ko sa inyong EDN. No? Sabi dito, belief or faith, or isabihin ay paniniwala or pananampalataya. Pag po tayo nasa isang religious setting, ibig sabihin ko, tulad po yung ginagawa natin ngayon. Natuklasan po nila, may mga nag-research na naman po, no? Sabi nila na katulad pala nitong ginagawa natin ngayon na pagpupulo is nakakatulong din po pala na mapaganda ang ating kalusugan. Bakit po kaya? Tingin nyo. No, sabi nila, once na isang tao ay nai-involve sa mga ganitong pagpupulo, once na ang tao ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin, lagi siya nakakarinig ng mga, alam niyo po yung mga religious, nakakarinig ng mga religious songs, no? Once ang tao lagi nakarinig ng mga ganyan, mas gumaganda daw po yung kwalidad ng ating buhay. No? Bakit po kaya? Kasi po, pag ang isang tao po pala is, the more na nagbabasa po siya ng Bible, mas na makakarinig siya ng mga mensahe na galing sa Diyos, ay mas nagiging maayos yung buhay niya. Hindi siya kahit maraming problema, masaya pa rin siya. Naranasan niyo po ba yan? Sa kabila ng inyong may mga problema, no tayo, naranasan niyo yan? Pag may problema kayo, pero kung kayo ay naniniwala sa Diyos, hindi kayo ganun. Medyo problema pa rin, hindi kayo ganun problema. At sabi pa po, ito yung pinakamatindi eh. Ay, sorry. Ito yung pinakamatindi eh. Naka-encounter na po ba kami? Nakilala kayo na, kumari, meron si Neneng na brinig nung boyfriend niya, nagpangamatay. May mga nangyayaring ganyan, no? Nakakalungkot. Kasi may times yun yung danger. May times po na pag tayo ay ibang tao na hindi kilala ang Diyos, yung walang pinaniniwala ang Diyos, may tendency pag may mga sakuna na dumating sa kanilang buhay, ay yun, meron silang ginagawa na nagsuicide, yung mga ganun. Pero ito po ang kinagandahan, pag tayo po ay
nasa mga ganito at nakikilala natin ang lubusan si Kristo, ay nalalayo tayo sa mga posibleng mangyaring ganyan, mga suicide. At hindi lamang po ang mga, at sabi ko, sa isang community o komunidad, pag po tayo ang isang komunidad ay marami pong mga relihiyosong tao, no? Nakikinabang rin po yung mga hindi ganun mananampalataya. Sa paano pong paraan? Pag po ang isang komunidad ay marami po doon relihiyosong tao, syempre, mas nalilas po yung mga taong umiinom, naninigarilyo, yung mga nagdadrugs, mas nalilas yung puro away. Bakit po? Kasi po, once ang relihiyosong tao, nandun po yung takot niya sa Diyos, takot niya din sa batas. At nag-benefit din po yung mga kapitbahay. Syempre, yung mga kapitbahay din iba, gusto rin talaga is magkaroon ng payapang komunidad. Kayo po, gusto niyo ba yung magulong lugar o tahimik na lugar? Diba? Tahimik para, kalma lang din yung ating puso. Kasi pag may mga away, diba? Ako pag may away, pag nakikita akong ganyan, natapatakbo na rin ako. Grabe yung kaba ng sabog ng bibig ko. Pag may mga ganyan. Siyempre tayo, gusto natin is tahimik na lugar. At sabi po, ito ang pinaka-iingatan din natin. Sino na-stress dito? Diba? Usually tayong lahat na-stress. Pero sabi po, pag tayo po pala ay naniniwala sa Diyos, mas nababawasan na tayo ay na-stress, na-depress, malungkot, no? Basta tayo po ay naniniwala sa Diyos. Pero alam niyo po ba, ito pong stress ay di biro rin pala. Hindi rin siya biro. Pag ang isa palang tao ay na-stress, nagkaroon siya ng problema at na-stress siya. Tapos yung negative emotions pala nung nagtitrigger. Tapos meron siyang certain hormones na pumupunta po siya sa nervous systems at yung hormones na yun is naglalakbay po sa iba't ibang dako ng organ. Kita niyo po yung mga loob-looban na yan. So, nang pan-stress pala tayo, yung hormones na yun na stress, namamasyal pala yan. No, at kahit saan dyan, pwede nang targetin. Depende po sa tao, depende sa lifestyle ng tao. Kung isang tao naman ay heredity, kuwari sa nila is may mga sakit sa puso, mas madali pong tamaan yung puso. No, so depende po. Katulad yan, ito po yung stress. Pag yung stress pala tayo, pwede rin siya mapunta sa, sa puso. Once lang, na-stress pala tayo, may lumalabas na po kasi ng adrenaline. At yun ay bumibilis. Na-experience niya, bumibilis yung tibok ng puso nyo. Na-experience niya yung kuwari, interview. Sino na-experience ng interview? Di ba kasi na-stress tayo, tapos ang lakas ng yung pala naglalabas sa pala ito ng adrenaline. Kasi na yan, mabilis yung tibok ng puso natin. Ano pa? Ito, naranasan nyo na ito pag na-stress kayo. Nanlalamig yung kamay at paa. Tapos pala yun yung dalo ng dugo natin is naapektuhan pala. Kaya pala siya nanlalamig yung kamay at paa natin. Ito pa, nahihirapan din tayong huminga. Yung iba is nag-hyperventilate po. Ito, hindi lang po yun. Pati po yung digestive natin, yung pagtunaw ng ating mga pagkain, naaapektuhan din po pala pag na-stress tayo. Kala natin parang simple. Stress ako, yung pala, matindi rin po pala nagagawa ng stress. Ayan pa, namumuo yung dugo natin pag nai-stress po tayo. At pag malala naman, pwede ito mag-lead na maging diabetes. At alam natin, pag diabetes, di ba, mahirap din magkaroon ng diabetes kasi, maraming maintenance. Tapos hindi ka pa makakain ng chocolate, ang daming bawal, di ba? Pag diabetic ka. At sabi nga po, pag na-stress tayo, pag naglalakbay pala yun sa mga organs natin, pag nag-stay pala yun ng matagal sa ating organs, yung stress na yun, parang ilang araw na puro stress ka, doon pala nanghihina po yung ating mga organs sa ating puso. Kung 1 week ang stress, edi ang tagal yung stress sa puso mo at nanghihina po yung puso mo at yun po pwede mas madali ka na po magkakaroon ng sakit. So yun, kaya
Kaya ang stress po ay hindi rin po biro. Pag tayo po ay hindi na nakakatulog, no? Pag tayo may phobia, may mental disorder na tayo, tapos pag parang gabi-gabi parang hindi ka na napakali at marami na masakit sa katawan mo, mainam po na magpa-check up na po tayo sa doktor. Ang stress po ay hindi rin po pala dapat binabaliwala, no? Kasi sabi nga minsan, kaya pag tayo po may sakit, wag natin masyado itong iisipin. Kung magkakakulay, sakit tayo, wag tayo ma-stress. Kasi the more na-stress tayo, mas lalo po lumalala ang inyong sakit. Kaya pag may sakit tayo, ang kailangan po natin gawin is manalangin po tayo. Ito po, katulad niyan. Sabi po, benefits of prayer. Meron po sa Ohio, nag-search po sila, nagkaroon sila ng pag-aaral at pinag-aralan po nila yung benefits po ng prayer. At meron po silang 4 na natuklasan na klase po ng prayer. So, ang una po is petitionary prayer. Ang petitionary prayer, ito po yung humihingi ng mga material na pangangailangan. No, yun po yung petitionary prayer, yung Lord, sana magkakotse ako. Lord, sana puro hingi-hingi. Yun po yung petitionary prayer. Ang second po, yung ritual prayer. Ito po yung ritual prayer, no, yung nagbabasa po, tapos meron po silang librong panalangin. Yun po yung ritual prayer. Binabasa po nila yung prayer sa libro. Yun po. Next, meditative prayer. Ito po yung parang nag-meditate. Tapos, pinipil po nila yung presensya. Yan, meditate lang. At ang pinakahuli po is colloquial prayer. Yung colloquial prayer po is, ito po yung parang nakikipag-usap kayo sa tulad ng isang kaibigan, sa isang kaibigan. So, paano po ba makapag-usap sa isang kaibigan? Alam nyo na po yun. At pag nag-pray po ay humihingi tayo ng gabay sa Diyos na sa bawat decision natin. Yun, humihingi tayo ng gabay sa Kanya. At sabi po sa mga nag-research na yun, napatunayan po nila na ang pinaka-the best, sa inyo po, ano yung pinaka-gusto nyong prayer doon? The best sa lahat, sa tingin nyo? Yung pangapat, yung colloquial prayer. Bakit po? Parang nakikipag-usap kayo sa ating kaibigan. Sabi, pag yan po ang in-apply nyo sa prayer, pag nag-pray po tayo, mas satisfied tayo pag after natin mag-prayer. Bakit po? Pag tayo po may problema, di ba minsan parang sasabog din puso nyo, hindi, kailangan gusto mo na ito ilabas. Kasi sasabihin mo sa kaibigan mo, kasi ganito yung iloko, kasi nga ako, ganyan. Pero after that, kahit pa paano, gumadaan na po yung ating pakiramdam, nababawasan. So, ganoon din po sa prayer. Pag tayo po lang ipag-usap sa Diyos, ay parang kausap natin ating kaibigan, huwag tayo mahihiya. Kahit anong gano'ng karami tayong kasalanan o ano, basta tayo ay mag-pray sa Diyos, makikinig siya. At sabi, pag nag-pray tayo, kahit masaya tayo, sabihin natin sa kanya, masaya tayo, pag nalulungkot tayo, pag nahihirapan tayo, bigat ng bigat na tayo, sabihin natin sa kanya, after niyo po mag-pray, doon po kayo makakasumpong ng kapahingahan sa inyong puso. As in, mako-comfort po talaga kayo after niyo mag-pray. So, nandun pa rin yung problema, no? Pero, di ba tayo, minsan, lagi naman kasi may problema lahat, di ba? Pero, ang kalaban natin minsan is yung sarili natin, yung bigat na nararamdaman natin. Yun ang gusto natin unang mawala. So, pag tayo manalangin, instant po, pag after natin manalangin, mawawala po yung bigat sa ating kalooban. Sabi nga po, sa Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Kung tayo po ay merong malapit na relasyon sa ating Panginoon, doon po tayo makaka-experience ng kapayapaan sa ating isipan. At sabi nga po, celebrate po natin ang belief, ang paniniwala natin sa ating Diyos, dahil ang pagtitiwala natin sa ating Diyos, ito po ang pundasyon sa ating buhay. Yun lamang po at magandang gabi po muli.